kapayapaan. Verse 13, at magiging kanya at sa binhing susunod sa kanya ang tipan ng walang hanggang pagkapari, sapagkat siya'y mapanibughuin para sa kanyang Diyos at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. Verse 14, ang pangalan ng lalaking Israelita na namatay, na pinatay na kasama ng babaeng Medianita ay Zimri, na anak ni Salu, na pinuno ng isang sambahayan ng mga Simeonita. Verse 15, ang pangalan ng babaeng Medianita na napatay ay Cosbi, na anak ni Zor, siya'y pinuno sa bayan ng isang sambahayan ng mga sambahayan sa Midian. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, guluhin ninyo ang mga Medianita at inyong daigin sila. Verse 18, sapagkat ginulo nila kayo sa kanilang mga pandaraya sa inyo sa nangyari sa Peor at sa pangyayari kay Cosbi, na anak na babae ng pinuno sa Midian, na kanilang kapatid na namatay ng araw ng salot dahil sa pangyayari sa Peor. Amen. 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 Maraming salamat po sa Bible reading sa Numbers chapter 25. Na mga kapatid, if you have a reflection regarding sa chapter 25, Numbers, ay malaya po kayo magbigay ng inyong pong reflection. But I think I will start, mga kapatid, sa short reflection ko po sa Numbers 25 ay makikita natin dito that you cannot mix what is right and wrong. Nangyari kasi ay nakipag-compromise po sila sa kanilang pananampalataya, and there is always a devastating effects when it comes po sa tinatawag nating consequences ng kasalanan. Dahil po sa pag-compromise nila ay nangyari po ay nagkaroon ng consequences, and that it is not just a consequences but devastating. Ganun po mangyayari sa atin, mga kapatid, if we will compromise, if we will mix right and wrong at i-apply natin sa ating pananampalataya. It shouldn't be, mga kapatid ko. But the good thing is that, my last reflection is that, it's always God who acted or initiated ng reconciliation na po, mga kapatid, through Pinehas, through sa mga lingkod ng ating Panginoon kay Moises, ay makikita natin na yung zeal ng peace na po, mga kapatid ko, na initiate din ng ating Panginoon, is always God Himself who initiated, mga kapatid, ng reconciliation. Yun po akong aking short na reflection regarding chapter 25, mga kapatid. Kayo po, baka meron po kayong reflection at nakikita na practical lessons that you can share sa atin pong lahat, mga kapatid, ay you may, mga kapatid ko. Meron pong nag-comment dito, the great sin is compromise. Yung nangyari sa Church ng Pergamos, sa mga kapatid, Revelation 2, 12 to 17. Yung compromise. Yun din yung aking nakita. Baka meron pa po kayong mga kapatid na nakita na reflection niyo po regarding our Bible reading para po tayong lahat ay makinabang. Mr. Vincent. Yes, Pastor. Naghihintay ako ng mga gustong mag-respond. Siguro dapat talaga uunahan. Good morning sa inyong lahat. Morning, Pastor. Yung tagpo na ito ay tumalikod na yun, yung magtsaba, yung masamang balak at saka yung nabalam na mga kagustuhan nila. Si Balam at si Balak. Umuwi na. Pero nag-iwan ng maganda yung lesson yung sapagkat nag-fail sila na ang Diyos ang magbigay ng parusa sa Israel o sumpain yung Israel, sapagkat ang sabi nga po ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita, hindi siya nagsisinungaling. Yun ang sinasabi dun sa talata kanina, kahapon nung isang araw pa.
Ang ginawa po nito si effective. Effective yung ginawa ni Balaam. Ang ginawa niya ay inudyukan niya itong mga Moabites na magdala ng isang pamamaraan ng mga babae ay tuksuhin ang mga Israelita. Mapapansin natin dito mga kapatid na yung salitang harlotry. Sa English po kasi harlotry, ang harlotry po ay ginagawa ko yun ng isang babae. No? Trabaho po yun, hanap buhay po yun eh. Pero dito po ay sa mga lalaki kinabit yung salitang harlotry. Tama po ba ako? No? Ang mga nag-commit po dito ay yung mga Israelita na nakisiping sila sa mga hindi Israelites. At yung salitang siping mga kapatid ay talagang malala po dito. May kinalaman po ito sa religious purpose. Ito po ay tawag dito sexual orgy, bahagi ng worship mga kapatid. Talagang matindi itong kasalanan ito. Hindi naman nila asawa yung mga Moabite, siguro magaganda talaga at very alluring, ay sumama sila sa kagustuhan nilang magamit itong mga babaeng ito, ay nakisama sila sa pagsamba. The King James Version, if you will read the King James Version, Pastor Moralda, ay yung sacrifice na ito ay mayroong kasamang food, pagsasakripisyo sa mga gods nila na may kasamang food, at saka po yung sex, no? Food and sex. Kaya nga mga kapatid, malalim itong matinding kasalanang ito na ginawa ng mga Israelita nung panahon ito. Ay hindi man nabiguman yung dalawa na ang bayan ng Diyos ay pahirapan dahil sa kanilang mga ginagawang pagdi-divine, yung pangungulam na humihingi ng pamamagitan ng Diyos ay gumawa sa kanila ng sumpa. Ito ho talaga mga kapatid ay hindi kinalulugdan ng Panginoon. Galit na galit ang Panginoon sa ganitong klase ng pakikikompromiso. Alam nila ang katotohanan na hindi dapat nakikisama sa mga ganitong uri ng mga gawain dahil alam nila ang katotohanan na ang Diyos lamang ang sasambahin at walang maruming pakikipagtalik na dapat gawin, ay lalo na inihandog pa po sa Diyos-Diyosan. Kailangang nagalit po talaga ang Panginoon dito mga kapatid. Noong mapansin po ninyo kung gaano kalala yung sitwasyon, Pastor Moralda, ay nandoon sila sa tabernakulo. Alam po natin ang tabernacle ay that is the place wherein the people conduct atonement to God, no? Yung mga kasalanan nila. Kalain niyo pong doon pa dinala itong mga babaeng ito at yung mga umiiyak doon sa tabernakulo para tumigil na yung salot. Doon pa siguro nagsasasayaw yung mga babae na yan, yung mga Midyanita na yan. At yung mga kasalanan ang gumagawa po niyan mga Reubenites, Simeonites, mga kapatid. Talagang nung makita po ito ni Pinehas bilang isang spiritual leader na malala yung kompromiso na ng kanilang paniniwala at pagkaalam sa katotohanan, ay talagang nagalit po si Pinehas, mga kapatid. Ang zealousness niya na ingatan ang bayan ng Diyos na ang pag-iingat pong ito ay nasa piling lamang ng Panginoon. Malayo na kayo sa Panginoon, ang spiritualidad niyo mababa na. Sabi nga ni Pinehas, marahil ay nagmalasakit siya. Madadamay na ang lahat dito kaya pinagpapatay niya itong 24,000, Pastor Moralda, ganun katindi yung zealousness ng isang spiritual leader, mga kapatid. Kaya ang pagpapala ng Panginoon ay pinangako kay Pinehas na sa kanya na po maiiwan ang pagiging pari sapagkat matay na po yung kanyang ninuno, si Aaron at si Eleazar. Mga kapatid, gaano ho ba natin tinitignan? Yun po ang reflection ko, Pastor Vincent. Paano natin pinapahalagahan ang mga bagay na makalangit at makadiyos? Are we even zealous to sacrifice ourselves
Handa ba natin na ipakipaglaban, mabuhay lang ang ating mga kapatid na huwag silang maapektuhan ng mga nakakasirang relasyon sa ating Panginoon? Mga kapatid, alam niyo po, ito pong ginagawa natin every morning ay masasabi ko pong bahagi ng Pinehas zealousness. Ito pong ginagawa natin. We are seeking God that the people, the complement of the CLPM would be secured in their relationship with God. And only, mga kapatid, doon lamang makikita natin ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy ng tuloy-tuloy at hindi po tayo mapapahamak. Kaya bilang mga spiritual leader, mga kapatid, tayong lahat ay naririto, nakikipagpunyagi tayo on behalf of our people na nandoon pa sa higaan nila marahil o nandoon pa kung saan-saan sila, naroon na sila sa mga bahay nila ngayon. Malaking bagay po ito, mga kapatid, and the blessing of God will be upon us. Unang-una po na tayo po ay pinagpapala ng Diyos para ma-preserve natin ang espiritualidad na kinalulugdan ng Panginoon, matamis na pakikipag-ugnayan. Walang ibang pinaka-importante sa atin kundi ang mapalagay sa piling ng ating Diyos, mga kapatid. So with this, sana ay maging Pinehas ang ating zealousness. Pastor Vincent, magpatuloy tayong ganito, ang pagpapahalaga sa mga bagay na makalangit, pagpapahalaga sa spiritualidad, at pag nakakita po tayo ng, huwag naman po tayong papatay. Tulad ng ginawa ni Pinehas, wala nang ganon. Ang gagawin po natin, mga kapatid, mag-ano tayo, talagang ipaglaban natin na importante ang pananampalataya ay ingatan, i-preserve higit sa lahat ng bagay. At ang magmamana po niyan, mga kapatid, ay ang mga susunod na henerasyon natin, mga younger generations natin. Pagka naingatan natin, na-preserve natin ang importance ng faith, relationship with God, una sa lahat, ay walang ibang makikinabang yan kundi ang mga susunod nating henerasyon. Pag hindi natin ito iningatan, mga kapatid, ganun din ang mangyayari. Ang susunod na magdurusa niyan ay ang susunod na mga younger generation. Natulad po na nangyari sa buong sambahayan ni Simeonites, ay pinabayaan nila, bumabang spiritualidad. Silang lahat ay nagkaroon ng malaking suliranin hanggang sila pong lahat ay na-destroy at nawasak, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon at sana po ay ingatan natin ang ating uncompromising spirit. Huwag tayo makipagkompromiso at maging zealous tayo sa ating Diyos sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Mr. John. Yes po. Mr. John. Yes. Sige po. Happy God first morning po, mga kapatid. Ating reflection po dito, di pa sa ating pong previous reading ay pinatawag ni Balak itong si Balaam. Ang intention niya ay para isumpa ang bayang Israel na dahil sa malaking takot nitong si Balak, dahil lahat ng mga bansa, bayan na dinaanan ng Israel ay talagang wasak. Ngayon, natatakot itong si Balak na kapag dinaanan sila ng Israel patungong, kasi dadaan sila sa kanilang teritoryo. Ngayon, pinatawag niya itong si Balaam na parang sa kanyang intention na isumpa itong Israel. Ilang beses na siya ay pinigilan ng Panginoon at hindi naman talaga niya ng Panginoon, hindi naman talaga may susumpa sapagkat bayan nga niya yan eh. Kaya lang hanggang doon sa
itong si Balaam, ang itinuro niya, ito naging successful dito si Balaam para ma-demoralize at magalit ang Diyos sa bansang Israel ay itong ang compromise na dito talaga ipinakita ng Panginoon at naging successful itong si Balak na ang bayang Israel ay gumawa ng isang, sabihin natin, karumaldumal na bagay sa harapan ng Diyos. Sa atin sa panahon ngayon, mga kapatid, buti may tumayong Pineas na leader ng iglesia na dito ipinakita niya na talagang para ang bansang Israel ay hindi lubusang maapektuhan, ay ginawa niya, yun nga, pinatay niya. Ang sabi ng ating Pangulo, huwag tayong papatay. Ako, pwede naman tayong pumatay. Patayin natin yung gawa ng kasalanan. Patayin natin yung gawa ng kompromiso. Tayong mga leader, dapat tumayo tayo sa prinsipyo ng ating pananampalataya maging sa loob ng iglesia. Tayo bilang nagpapatupad o nag-iingat sa mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng keen mind na sa mga prinsipyo, no? Prinsipyo yung pinag-uusapan dito, prinsipyo ng ating pananampalataya. Pagka tayo ay bumigay dyan, mga kapatid, sa prinsipyo ng ating pananampalataya sa ating mga iglesia, ay magiging president na yan No? Magiging president na yan na magkakaroon ng malaking suliranin sa loob ng iglesia. Kaya sana tayo mga leader ay maging matalino tayo at maging listo tayo dahil ang buong iglesia ay maging apektado. Maraming salamat po. Amen. Amen. So, Meneses, thank you po sa Amen. reflection. Mr. John. Yes po, Sir Joey. Okay, good morning. Happy God first morning, everyone. Sa akin naman, ang aking take away dyan ay yung nasa verses 11-13. Okay, ayun nga, sinabi na Pastor Meneses tungkol kay Pinehas, ano? Pero gusto kong diinan kung ano yung ipinangako ng Panginoon sa kanya after na ginawa niya at pinandigan yung mabuting bagay, yung sinabi ng Panginoon na bibigyan siya ng tipan ng kapayapaan. So gusto kong mag-reflect doon, ano? Alam natin mga kapatid na after na gawin at manindigan si Pinehas sa katotohanan, ang aral na pwede nating makita doon ay yung ginawa ni Pinehas ay isang tanda ng sagisag ng tunay na kabanalan na pinanghawakan niya at iningatan niya na siyang inaasahan naman ng Diyos sa gitna ng Israel. In fact, sinabi nga sa sulat ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets, sabi doon ay, Pinehas was actuated by zeal for the honor of God. He manifested the same abhorrence of sin that God Himself has shown. Kaya mga kapatid, dahil doon, ipinagkaloob sa kanya yung gantimpala ng Diyos ng tipan ng kapayapaan dahil sa kanyang katapatan at pag-iingat sa kabanalan ng Diyos na inaasahan din niya na makita sa bansang Israel. Sa gayong paraan, mga minamahal na mga kapatid, ay naranasan ng bansang Israel ang kapayapaan at sila'y pinalaya sa salot na pumatay sa kanila. Okay. Ang Diyos, mga kapatid, ay nagkakaloob sa kanyang mga anak ng tipan ng kapayapaan kapag pinanghawakan yung
kanyang kalooban at nais mangyari sa kabanalan ng buhay. Sa pagpapatuloy nga ng patriarchs and prophets, ang sabi doon, for his fidelity, God rewarded Phinehas with the promise that the priesthood should be continued in his family forever. So, mapapansin natin yung pangako sa kanya is not one time, kundi ang pangako sa kanya ay a lifetime. Yun yung napakagandang pangako dahil pinanghawakan nga niya yung kabanalan ng Diyos at kabanalan na dapat makita sa bansang Israel. Kaya nga sa huling kapanahonan, dapat nating panghawakan, tayo ay nabubuhay sa huling kapanahonan. We are about to enter the eternal Canaan, the heavenly Canaan na siyang pangako ng ating Panginoon. So, ang ating hamon doon ay manatili tayo sa panawagan ng Diyos ng kabanalan ng buhay kasi kailangan ito. Sa Patriarchs and Prophets, sinabi doon, the covenant of peace that was given to Phinehas is the assurance that God will bless all who are zealous for the honor and who vindicate His law. So, yun yung maganda, mga minamahal na mga kapatid. Kapayapaan hanggang sa ating pagpasok sa pintuan ng buhay na walang hanggan, ang siyang eternal promise ng Panginoon sa atin, ang langit na bayan. Kaya ang tipan ng kapayapaan ay paalala na ang pagpapala ng Diyos ay nakalaan sa mga tapat at sa mga darating pang mga pagkakataon. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa taong handang manindigan sa katotohanan at kabanalan ng Diyos. So yan lang po ang aking simple reflection mula sa chapter 25 ng Numbers. Thank you po. First morning. Thank you, Pastor Joey, reflection. Sabi nga ni Sir Edmond, ang kanyang takeaway ay manindigan anuman ang ating kalayaan. So let us use our freedom, mga kapatid, to stand what is right and what is true. Sabi rin ni Pastor Noel Manalunsong, kanyang insight ay maging matatag at mapagbantay sa pananampalataya. Madalas umatake si Satanas tulad ng Israel na halos nasa lupang pangako na. According to Pastor Marine, ang kanya pong share ay from Patriarchs and Prophets, page 438. Sabi po dito, ang mensahero ng Diyos ay hindi dapat bumigay sa tukso ng salapi, kapangyarihan, o papuri at kompormiso. Kaya po mga kapatid, lagi natin tatandaan, while the world offers temporary peace, we as disciples of Christ, tandaan mo nating lahat that we can only find true and lasting peace pag tayo ay nasa presence ng ating Panginoon. Kaya there is no safest place in this world. Walang iba kundi sa presence ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa nag-reflect. Pastor Noel Bernales po at nagtaas ng kamay. Sige po, Sir Noel Bernales. Yes po, good first morning po. Sa akin naman pong reflection ay yung danger ng compromise na makita natin na pumasok po yung kasalanan at bumagsak ang Israel. At isa din sa akin nakita doon ay hindi dapat ipagwalang bahala ang kabanalan ng Diyos bilang mga lingkod niya. At sunod, manindigan kagaya po ni Phinehas. Isa sa akin din pong reflection kasama sa akin reflection na sa atin mga kabagong henerasyon sa huling kapanahonan ay yung ating church ay kalimitan din po ay nakikompromise, lalo tigit yung karate natin inano nga yung sa fundamental belief natin minsan na halimbawa, isa doon yung Christian standard. Minsan, dito ho sa atin ay pumapasok na rin ho yung compromise, lalo tigit yung pagsuot ng mga alahas. Isa ho yun sa compromise na minsan ay sinasabi natin ay okay lang kasi bago tayong henerasyon. So, ang inaano ko doon,
isa sa akin na nakita doon ay yung 28th fundamental belief ay ginawa din yan sa Amerika. Ibig sabihin, doon pala nga sa ibang bansa ay inaano na yon, kumbaga hindi na sana inaalaw sa atin na magsuot tayo ng mga alahas, ano ho. At minsan nakikita ho natin sa loob ng church natin na nahahayaan natin yung ganong simple, kagaya ho sa panahon ng Israel, simpleng mga bagay na parang na-take for granted natin. Kaya ang isa sa ano din natin, minsan may nagtuturo pa din sa loob ng ating iglesia ng mga mali ng aral. Halimbawa, itong new generation na theology, yung mga absolute righteousness na mga tinuturo ngayon na para bagang pinapabayaan na lang ho natin. Ang sabi ni Mrs. Ellen G. White sa huling kapanahunan sa Education 57, the want of the world is the want of men who will not be bought or sold, men who are in their inmost souls are true and honest, men whose conscience is true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right though the heavens fall. So yun po ang isa sa reminder po sa atin na lalo tigit sa ating mga pastor at sa ating pong mga elders, mga officers ng ating pong iglesia, na yung mga simpleng mga bagay ay nakukompromise natin, ano. At isa ho dyan na minsan ay nahihirapan tayo na magsawata doon sa mga ganong bagay dahil siguro sa may mga malaking donation sa ating pong iglesia na kahit napapansin na natin na medyo sala na ng konti ay hindi na natin sila mapayuhan dahil mayroon ho silang malaking mga ambag sa loob ng ating iglesia. Sana sa ating kapanahunan ay manindigan ho tayo kagaya ni Phineas. Yun lang po. Thank you so much. Thank you, Pastor Noel, sa inyo pong reflection. Sabi ni Pastor Nelson, be vigilant at all times, put God first at all times. Patuloy nating isipin na sa bawat oras at bawat minuto ng buhay, let us put God first, mga kapatid. I think wala na pong gustong mag-reflection sa atin, and then we will proceed sa atin pong reading ng Lest We Forget at pangunahan tayo ni Brother Patrick Makachad. Pastor Jan, Yes, si po. Brother Patrick hindi available. Si Brother Justin Albia po ang papalit sa kanya. Isang kabataan din po natin. Okay. Sige po. Brother Proceed na tayo Justin sa Albia. atin. Yan. So, happy God first morning po sa ating lahat. So, ako po ang inyong makasama sa umagang ito, si Brother Justin Albia. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan. At walang... Pa-open cam, pwede. Thank you. Yes. Sige po. Yan. So, happy God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Yan, okay na po. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan at lubos na kapangyarihan. Tunay na ang Diyos na mabuti na sa atin po ay nagmamahal. So, ang ating pong topic sa umaga pong ito, mga minamahal, ay may topic po na paggawa ng teolohiya, mga apela sa autoridad ni Ellen White, Part 2. So, ang ating pong talatang sa uluhin ay matatagpuan po natin sa aklat ng Roma, chapter 15, verse 4, na ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto, upang sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sa pagpapasigla ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Iniwan natin si Pangulong Butler kahapon sa kanyang pagsisikap na mainoobran si Ellen White na maglabas ng isang testimony upang ayusin ang kontrobersya sa Galatia. Hindi pa siya nakakalayo sa pagdating ng August 23, 1886. Pagdating ng Disyembre 16, mabilis na naubos na ang kanyang pasensya. Ang panukala niya na isaayos ang usapin sa pamamagitan ng resolusyong Credo sa 1886 General Conference ay nabigo.
at nagsisimula na siyang maging desperado dahil sa pakikipagtulungan ni Mr. White. Taon na kami naghihintay na makarinig muli mula sa iyo ng tungkol sa paksa ng Galasya. Ibinulalas niya sa pagkakaalam na ang paglilig dito ay magwawakas lamang sa debate. Pagkalipas ng 12 araw, malinaw niyang sinabi na isang testimony galing sa langit ang pagpapabago sa kanyang kaisipan. Noong Marso 1887, nasa mas mabuting espiritu si Butler sa pagkatanggap ng pagsaway ni Ellen White kay Wagner at Jones dahil sa pagsasapubliko ng kanilang mga kontrobersyal na pananaw. Binigyang kahulugan ni Butler ang ilang mga sinabi ni Ellen White bilang panig sa kanyang kontrobersya sa Galasya at dahil naniniwalang sasabihin niya ang tamang bagay. Pinaalahanan ni Ellen White na paulit-ulit na siyang sumulat sa kanya tungkol sa paksa ngunit hindi nakatanggap ng tugon. Samantalang inangkin na hindi niya inudyukan si Ellen White na gumawa ng pahayag. Pinapahiwatig niya na nararamdaman niyang tiyak na pagkatapos ng lahat ng kabalisaan sa usapin, magdudulot ng patuloy na kaguluhan hanggang sa ipaalam mo ang iyong opinyon. Kung alam ng ating mga tao na may liwanag ka na kautosang moral ay hindi siya kautosang dinagdagan, mabilis na maayos ang usapin. Iyan mismo ang hinihintay na may pagkabalisa ng mga tao. Nakatitiyak na ngayon lalabas na siya sa publiko para sa kanyang panig. Si Butler ay nanasaktan at nagulat noong sumulat sa kanya si Mr. White noong Abril 1887 na ang kanyang sulat na sumusuway sa mas nakakabatang mga lalaki ay hindi nangangahulugan tama ang kanyang opinyon. Pagkatapos ng pagtataksil na iyon, hindi na siya nag-aksaya ng tinta sa paghingi ng opinyon ni Ellen White at paksa, bagkus nagsimulang tumubos sa kanyang pag-iisip ang mga multo ng pagwasak ng teolohikal, propetikong pagtataksil at sabwatan. Nakalaunay humantong sa nervous breakdown at sa malaking sulat noong October 1, 1888, kung saan sa wakas ay inatake niya si Ellen White dahil sa hindi pagbibigay ng tumpak na kasagutan. At layon iyon ay mukha ng kanyang paulit-ulit na payo, ang usapin ay hindi mahalaga at dapat nang bitawan. May panawagan po dito mga kapatid. Sabi dito, narito ang katanungan para sa bawat isa sa atin. No? May katanungan po, gaano kalaki ang isinasakop ng sarili nating agenda habang lumalapit tayo sa Biblia at sa mga payo ni Ellen White? Pag-isipan ninyo ito, maging tapat kayo. So mga kapatid, ang aking pong reflection dito sa napakaganda nating devotional topic. No? Nakita natin si Butler doon, yung ating Pangulo ng General Conference. No? At si Ellen White na hindi nakapag-aral. No? Wala siya kanyang, hindi siya nakapag-aral ng mga masteral. No? Ibig sabihin ay wala siyang pinag-aralan mga kapatid. Nakita natin si Butler dito na hindi niya dinidinig yung mga opinion ni Ellen White. Alam naman natin yung opinion ni Ellen White ay patungkol lamang sentro ito sa Biblia mga kapatid. No? Alam natin si Ellen White yung mga propesiya niya na sinasabi ay nangatutupad. No? Nakasaad po sa Biblia mga kapatid. Hindi kinikilala nito ni Butler si Ellen White na propeta ng Panginoon. No, sapagkat si Butler nga mga kapatid ay may mataas na pinag-aralan kaysa dito kay Ellen White. So, ang kanyang kaisipan, bakit ako makikinig sa opinion ng walang pinag-aralan mga kapatid? Napakasakit isipin na parang sa kapanahunan natin ngayon mga kapatid, no? Na kapag tayo, hindi tayo nakapag-aral, wala tayong masteral degree, no? Wala tayong pinag-aralan. Parang ang hirap natin pakinggan ng ibang tao na may pinag-aralan. May mga professional na pinag-aralan mga kapatid, no? Para ang hirap mga kapatid, no? Ang reflection ko po dito mga kapatid, na kapag tayo nawa, ang palagi natin pakaisipin, sentro po ng ating pag-uugali, yung pag-uugali po ng ating Panginoon, no? Kung papaano siya mga minamahal, isang hari, no?
Siya ay hari, ngunit andun yung kanyang pagpapakumbabaan, nagpakumbaba siya sa bawat mga tao, sa bawat mga hal niya na mga anak, mga kapatid. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para po tayo matubos sa ating pong kasalanan. So nawa po mga kapatid, ini-encourage ko po ang lahat, no? Tayo bilang isang leader, makinig po tayo sa mga opinion ng bawat miyembro natin, no? Kung ito po ay nakasentro doon sa Biblia, sa salita ng ating mahal na Panginoon, upang magkagayon mga kapatid, ang ating pong pananampalataya ay mag-grow, no? Mas tumibay, magpalakasan tayo sa ating pananampalataya. Malay po natin, yung opinion ng isang taong iyon, no, ay makakatulong sa ating pong pananampalataya. Huwag natin pakaisipin palagi na hindi dapat natin sundin yung mga opinion, no? Hindi na dapat natin pakinggan yung mga opinion ng hindi mga nag-aral, no? Huwag po palagi pakaisipin natin yung mga kapatid. Palaging open-minded tayo mga kapatid, no? Ang iba kasi mga kapatid sa kapanahunan natin ngayon, dinig dito, labas dito mga kapatid. Ganun po yung nagiging sitwasyon natin. Ang mas maganda mga kapatid ay dinig dito, pasok sa puso at isip natin mga kapatid. Kahit na ang mga tao ay wala pong pinag-aralan, no mga kapatid. Naway sila po'y ating pakinggan at pagbulay-bulayan natin at palagi po natin, no, pakiisipin yung kanila pong opinion mga kapatid. Ito po'y pagbotohan natin kung ito pa ay mas makakatulong sa ating pong pananampalataya mga kapatid. Malay po natin nakatulad siya po ni Mrs. Ellen White na inidyukan ng ating Panginoon, ang Holy Spirit ang sumakanya mga kapatid. Naway sa umaga pong ito, ang aking pong refleksyon na patuloy ay manghawak po tayo sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. No? Palagi natin pakaisipin yung kanyang pag-uugali, yung kanyang kapakumbabaan na kahit siya po ay isang leader, no mga kapatid. No, sa umaga pong ito ay na-bless po tayo sa napakaganda nating devotional topic at yun lamang po ang aking reflection. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Justin, sa mensahe ng ating Panginoon. It is true mga kapatid that anxiety and frustration can lead to spiritual breakdown. Kaya let us manage our spiritual, our emotional rather than i-consume tayo ng theological conflicts, mga kapatid ko. So, yan yung nangyari sa atin pong lest we forget na reading and reflection. So mga kapatid, maraming salamat at yun din mga Brother Justin. Thank you so much for your reading and as well as your reflection regarding sa atin pong topic. Pong mag-reflect. I think wala na. Dapat tayo sa ating prayer, Brother Justin. So, tayo po ay mananalangin mga kapatid. Yan, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan ka po sa lahat. Diyos na hari at walang katulad. Diyos na may kapakumbabaan. At Diyos ng pag-ibig. Sa mga oras pong ito, Panginoon, sa umagang ito, marami pong salamat sapagkat niloob niyo po kami ng mga programa sa ganito pong oras, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa bawat isa amin na inyong pinaparamdam at inyong presensya na aming nararamdaman, Panginoon. Maraming salamat sa hangin na aming nalalanghap, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga blessings na aming natatanggap. Sa umaga pong ito, Panginoon, tulungan po ang bawat isa sa amin na naway may kapakumbaba ang puso po kami nakatulad ng inyong pag-uugali, Panginoon. Kung papaano ka nakapagpakumbaba sa inyo pong mga anak, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa sa amin na magkaisa at tulungan po ang bawat isa sa amin na magpatatagan sa aming pong pananampalataya. Naway mag-grow kami sa aming pananampalataya. Magpalakasan po kami sa aming pong pananampalataya. Nawa sa umaga tong ito, Panginoon, aking pong idinadalangin ang may mga karamdaman sa mga oras pong ito. Ikaw nawa po ang siyang nakakaalam, Panginoon, sa kanila pong mga karamdaman na nararamdaman ngayon sa mga oras pong ito. Maari po ba, Panginoon, na naway hipuin niyo po ng iyong makapangyarihang kamay
upang sila po ay makapamuhay na ayon sa kanilang lakas, manumbalik po ang kanilang kalakasan, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sila po ay inyong pagagalingin, bagkus ikaw po ang siyang dakilang manggagamot sa aming pong buhay. Nawa sa umaga pong ito, Panginoon, tulungan po ang bawat isa sa amin na ang aming napag-aralan sa mga oras pong ito ay maisa kabuhayan po namin, tumimos sa aming mga puso't isipan na ito po ay magamit namin sa pang-araw-araw namin buhay, siya magsilbing kalakasan sa aming pong mga ginagawa. Sa umaga pong ito, Panginoon, nawa ang inyong pangalan ang siyang maitaas, hindi po ang aming sarili. Bagkus ikaw lamang po ang Diyos na dakila at walang katulad sa lahat. Ito lamang po ang aking hiling at dalangin. Kalakip nito ay paghingi ko ng tawad sa aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Justin. Thank you rin po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Amen po. Muli, happy God First Morning sa lahat. Tayo po idadako sa ating part 3. Mga part 3 ng ating pong programa, which is about COP or testimony, mga kapatid.
Edmond, sinong naka-assign sa atin? Ay, wala po, Pastor, na nailagay po. Bigay sa akin. Okay. Parang wala pa, Sir Jan. Parang wala po. Kausapin na lang natin sa kwad. Kausapin na natin ang dapat maghanap din tayo ng mga kabataan na magpa-practice na nagpa-practice ng faithfulness. Kasi mga kabataan ang nag-handle ngayon. Subukan maghanap sa mga kabataan ng paano nila isinasabuhay ang principle of stewardship. So, sa ngayon, wala pa, Pastor John. Maghanap tayo sa na araw. Naghanap natin si Juan, Pastor John. Thank you, Pastor Nelson, for clarification. So, dadako po tayo sa ating pong part 4, which is the Councils on the Stewardship Book topic, reading as well as reflection, mga kapatid. At pangunahan tayo ni Pastor Jerome Esquero. So, Jerome? Note po na tayo God first video. Okay. Pagbabago ng karakter, November 2, Offertory Reading Devotional. Ako ay ipinakong kalakip ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Ang pinakadakilang kapakinabangan ng pagiging tapat ay ang pagbabago ng ating karakter. Kapag ating isinuko sa Diyos ang mga bagay na sinabi niyang isuko natin, gaya ng panustos, panahon, katawan, o mga kaloob, ay pinahihintulutan nating maalis ang pagkamakasarili sa ating mga puso at nagbibigay ng silid sa pag-ibig at kabutihan. Kapag nangyari iyan ay magiging katulad ng karakter ni Kristo ang ating karakter. Paulit-ulit na inilalahad ni Ellen G. White ang prinsipyo sa kanyang mga isinulat. Kanyang ipinahayag, ang kaluwalhatian ng ebanghelyong nakasalig sa prinsipyo ng pagpapanumbalik sa nagkasalang lahi ng banal na wangis sa pamamagitan ng nagpapatuloy na pagpapakita ng kabutihan. Councils on Stewardship, page 34. Pinanukala ng Diyos ang sistema ng kabutihan upang ang tao'y maaaring maging tulad ng kanyang manlalalang, mapagbigay at hindi makasariling karakter, at sa wakas magiging kasalo niya sa walang hanggang maluwalhating gantimpala. Testimony Treasures, Volume 1, page 552. Naglalaman ang mga siping ito ng dalawang napakahalagang piraso ng impormasyon. Una, nagaganap ang pagpapanumbalik ng karakter sa pamamagitan ng palagiang pagpapakita ng ating katapatan sa banal na direksyon o patnubay. Pangalawa, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng sistema ng pagtatapat upang maaaring mabago ang ating karakter mula sa pagiging makasarili tungo sa pagmamalasakit sa kapakanan ng ibang tao. Sa pagsasakatuparan ay nangyayari ang katulad nito, nakaupo ka sa harap ng lamesang puno ng pagkain, at napagtanto mong ang ilan sa mga pagkain ay hindi kasang-ayon sa panuntunan ng Diyos para sa malusog na pangangatawan. Kung magpapasya kang kainin ang anumang nasa lamesa, ay lalakas ang iyong pagkamakasarili dahil nagpasya kang gawin lamang ang gusto mo bilang paglaban sa ipinahayag na kalooban ng Diyos. Sa kabilang dako naman, kung pipiliin mong iwaksi ang iyong mga pagnanais at sundin ang makalangit na patnubay, ay matatalo sa labanan ang pagkamakasarili at hihina ang lakas nito sa iyong puso. Hindi lamang ito isang usaping magkakasakit ka o hindi, kundi kadalasan ito ay isang usapin kung sino ang nanalo sa labanan sa iyong puso, ang pagkamakasarili ba, o ang kalooban ng Diyos. Kapag sa katapusan ng buwan ay pinili mong maging hindi tapat sa pagsasauli ng iyong ikapo at mga handog,
Ang problema ay hindi ang iglesia ang makakaranas ng kakulangan sa pondo, kundi ang problema ay ang iyong pagkamakasarili ay lalakas at mananaig sa iyong puso. Sa kabilang panig naman, kapag tapat ka sa pagsasauli ng pinagkukunang panustos na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, ay naalis sa iyong pagkamakasarili at nagiging dakila ang iyong karakter. Panawagan. Muling pagtibayin ang inyong pagtatalaga ngayon, at ilagay ang inyong sariling hangarin sa huli at ilagay sa una ang Diyos. Amen. Eliminate the selfishness and pride, mga kapatid. Ganda. Thank you po sa video na yan. Tayo pinadako sa atin pong Councils on Stewardship po reading. Unahan po tayo ni Pastor Jerome Skero. Jerome? Yan, magandang umaga po. Naririnig po ba ako, mga kapatid? Liwanag po. Liwanag. Okay po. Share screen po ako, mga kapatid. So, ang topic po natin ngayon ay makikita po natin sa chapter 62 ng ating pong Council on Stewardship, at ang sa akin pong naibigay na topic is ay Living Benevolence or Dying Legacies. So, ang tema po natin is mas mahalaga ang pagbibigay habang buhay pa kaysa ipamana lang pagkatapos ng kamatayan. Tayo po manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, pangunahan niyo po kami ng inyong banal na spirito sa amin pong pag-aaral ng inyong pong salita. Nawa ang inyong pong mapagpalang kamay ang siyang aming pong maranasan upang ang mga bagay na ito na aming pong mapapag-aralan ay tunay nga na makakuha po kami ng mga bagay na nais niyo po sa amin sa umagang ito. Maraming salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. So makikita po natin na isa po ito sa mga makikita natin na it seems na parang medyo conflict in terms of ating buhay bilang mananampalataya, or sabihin natin in terms of sharing the sermons, or sabihin natin aral pagdating po sa pagiging katiwala. Dahil marami talagang mga tao, especially yung mga may kakayahan, na meron pong mga bagay o kayamanan na ipapamana. Ano po? So, it is hard na sabihin natin na dapat ibigay mo or habang buhay ka pa ay magkaroon ka ng buhay na pagbibigay o paggawa ng kabutihan sa ibang tao kaysa doon sa iipunin mo, kaysa ipamana mo pag ikaw ay namatay na. So sometimes parang isipin natin, parang hirap naman neto ibahagi sa iba, especially doon sa mga taong may kakayahan or kayamanan na ipapamana sa kanila pong mga kamag-anak, mga anak, or sabihin natin mga kanila pong mga minamahal sa buhay. Pero alam niyo po ba na isa po sa mga nais ni Ellen G. White na ibahagi sa bawat isa atin na mas mahalaga talaga, ano po, yung pagbibigay na tayo po ay buhay pa kaysa doon sa iniipon po natin siya para ibigay doon sa ating po mga kamag-anak o sabihin natin mga minamahal sa buhay. So makikita po natin na ang tema po natin na living benevolence is better than dying legacies. At ang pinakamahalagang alaala ay ang paglilingkod at pagbibigay habang buhay. Kasi ito po yung parang pinakapamana po dapat natin sa ating po mga minamahal na nakikita po nila. Yun dapat po yung tunay na ipinapamana po natin, hindi yung kayamanan na iipunin natin. Dahil kung makikita ng mga minamahal po natin sa buhay, yung ating pong buhay ng pagbibigay, sigurado kapag tayo po ay nagkaroon ng tinatawag o umabot tayo sa tinatawag na kamatayan, yun po yung maaalala nila, and hindi lamang po yun din po ang kanilang maaaring gagawin dahil nakita nila ito sa buhay po natin nung habang tayo po ay nabubuhay pa. Kaya po sabi nga dito sa Mateo chapter 6 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok
ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sinisira ng insekto at kalawang. Ayun po, di ba? Malinaw. At dito pinapasok na magnanakaw at ninanakaw. Kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ano sabi po dito? Naroon din naman ang iyong puso. Kaya po napakaganda na kapag nais po natin ibahagi ito sa mga tao na parang hindi nagbibigay, tapos ang ginagawa nila, alam naman natin na may kaya sila pero hindi sila nagbibigay, or hindi, kumbaga talagang iniipon nila para ipamana lamang sa kanila pong mga minamahal sa buhay. Ito po yung mga bagay na pwede po nating ibahagi sa kanila. Hindi dahil gusto natin na makapagbigay sila o parang magkaroon naman sila ng bahagi sa gawain, kundi magkaroon ng conversion. Yun po yung pinaka-objective po natin, na magkaroon ng conversion sa puso ng taong to, dahil maaari na meron siyang tinatawag na pagkakamali in terms of kanyang pong pananampalataya. Dahil tunay nga, nasabi nga na dito, no, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya makikita po natin na ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos ay dapat ituring na isang pagkawala. Ano po? Kapag ang isang tao na tapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos ay at nagkaroon o dumako sa tinatawag na kamatayan, ano po yung usually na naiisip po natin? Di ba talagang sabi natin, grabe, sayang itong taon to, na ang dami niyang nagawa sa ating iglesia, talagang ang laki ng kanyang impluensya, or sabi natin nagagawa para sa iglesia, sayang namatay siya. Ano po? Hindi katulad ng mga halimbawa, may mga tao na parang sakit sa ulo sa church, parang hindi mo makita yung kabutihan sa kanyang puso. Di ba minsan buti na lang na namatay yung taong yun. Gusto pa natin yung ganon ang may iwan po natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya po mga kapatid, makikita po natin na dapat tayo mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito ay magkakaroon tayo ng tinatawag na kapag tayo po ay nawala, ang may isip po nila ay yung talagang meron tayong mabuting impluensya at mga sakripisyong nagawa para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Yun po dapat yung may iwan po nating kayamanan, or sabihin nating legacy na po sa ating pong mga buhay. Kaya po ang tanong po dito, bakit pa natin ipagpapaliban ang pagbibigay para sa Diyos hanggang sa mamatay tayo? Diba? May mga ilan na parang yun nga, gaya nga sabi ko, iniipon natin para ibigay saan? Para maipamana sa ating po mga minamahal sa buhay. Then ang nasa sacrifice ay yung paggawa natin po ng kabutihan at pagbibigay natin para sa Diyos. 'Di ba? Hindi ba't mas mainam ang magbigay habang buhay pa tayo kaysa sa ipamana na lang sa huli? Ano po? Kaya nga po naalala ko po yung isa sa mga illustration ni Pastor Jerry, na yung kapag yung taong nag-ipon, no po, talagang yung nag-ipon siya, pinaghirapan niya yung kayamanan niya, tapos yung driver lang na nakatuluyan ng kanyang asawa o naiwan na asawa, yung nakinabang. Kaya po, parang ang hirap isipin na kapag namatay ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hindi mo na alam kung ano mangyayari doon sa mga inipon mo. Unlike doon sa mga bagay na ikaw ay buhay pa, meron kang control na kung saan, alam mo kung saan mo ilalagay yung iyong mga tinatawag na kayamanan o mga blessing mula sa ating Panginoong Diyos, dahil alam mo, ginamit mo ito o binigay mo ito para sa kanyang gawain, hindi dahil para lamang makatulong sa ating pong gawain sa Panginoon, kundi meron po tayong pagbabago ng ating pong mga puso. Kaya nga sabi sa Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghatol. Kaya makikita natin na meron po tayong accountability habang tayo po ay buhay pa, mga kapatid. Hindi bukas, hindi after ng kamatayan. Dahil kung ano po yung ginagawa po natin ngayon, ay makikita natin na talagang nakatakda po tayong mamatay. And siguro some of us are blessed dahil maaabutan natin ang ating Panginoong Diyos nang tayo po ay buhay pa. Pero pag tayo po ay namatay, mga kapatid, lahat po ng mga ginawa natin nung tayo po ay buhay pa, lahat po tayo accountable po doon. Ano po? Kaya nga talagang after po natin mamatay, sabi po dito sa Hebreo 9:27, pagkatapos nito ay paghatol. Are we guilty or not guilty? Kaya po magbibigay lamang po ako ng 3 puntos sa ating pong pinag-aaralan ngayon
or reading po, and I will read in Tagalog sa ating pong Council on Stewardship. First point po is ang tunay na kaibigan ay si Jesus. Makikita po natin na sabi ni Ellen G. White, si Jesus ang ating pinakamatalik na kaibigan. Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling buhay mula sa atin. Napakalinaw po yan mga kapatid, na kundi alang-alang sa atin ay nagpakahirap upang tayo'y maging mayaman. Siya ay karapat-dapat tumanggap ng buong puso ng ating mga ari-arian, ng lahat ng ating mayroon, at kung ano, tayo talagang in reality, hindi naman talaga kailangan ng ating Panginoong Diyos yung kung ano man meron tayo ngayon. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay talagang ginawa niya para lahat para sa atin. So ano yung bagay na kung saan hindi siya karapat-dapat na tanggapin natin, o kumbaga hindi siya karapat-dapat na ibigay natin ang ating pong buong puso. So ibig sabihin, kapag binigay natin ang buong puso, lahat ng meron tayo, yung buong buhay na pag-maari po natin, ay ibibigay natin lahat, or kumbaga alay lamang lahat sa ating Panginoong Hesus. Hindi dahil may gagawin siya para sa atin, kundi may nagawa na siya para sa atin. Inialay niya na yung kanyang buhay, na kahit siya'y Diyos, siya po ay nagpakahirap upang tayo po ay maging mayaman. Kaya nga sabi po sa isang kanta na you are my all in all. At kaya another thing is yung give thanks pala, yung give thanks na yung mga nagsasabi na sila po ay mahirap, ay sila po ay magiging mayaman dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang ating Panginoong Jesus ay karapat-dapat po talaga na tumanggap ng buong puso ng lahat ng meron tayo, dahil siya po ay nauna nang may ginawa para sa atin. Kaya nga sabi pa po ni Ellen G. White, ngunit maraming nagpapanggap na Kristiyano. Medyo medyo parang direct to the point na sinabi ni Ellen G. White, na maraming nagpapanggap na Kristiyano ang ipinagpapaliban ang mga kahilingan ni Jesus. Isipin nyo, may kahilingan pala ang ating Panginoong Jesus habang sila'y nabubuhay, at iniinsulto siya sa pamamagitan ng pagbibigay lamang sa kanya ng kaunting pera-peraso sa kanilang kamatayan. Sometimes kapag ang isang tao, sometimes pagka tayo po ay nabubuhay pa, parang wala tayong masyadong ginagawa para sa iglesia. Tapos kapag tayo po ay namatay na, ito lang yung para sa church. Tapos ito naman yung para sa pamilya ko. Parang ang napakalaking porsyento ng ibibigay ko para sa pamilya ko. Inipon ko to buong buhay ko. Ay mahalaga, basta nagbigay ako ng kaunti sa church. Kung kailan dumating ka na sa kamatayan, saka ka pa nagbigay sa ating pong o sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nga dito, parang insulto ito, sabi ni Ellen G. White, sa ating Panginoong Diyos. At talagang ipinagpapaliban natin na buhay tayo, napakalakas natin eh. Like, God already gave us a strength na parang gawin lahat ng mga bagay para lamang sa atin pong, para sa atin pong ikakalago or i-asenso ng ating buhay. Pero sabi ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng lingkod niya na si Ellen G. White, huwag po natin ipagpaliban mga kapatid. Huwag po natin ipagpaliban yung kahilingan. Isipin nyo kahilingan ni Jesus na hindi naman niya kailangan pero ginagawa niya or kahilingan niya dahil gusto niya na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating pong puso. Kaya po sabi nga sa 2 Corinthians or 2 Korinto ang kapitulo 8 ang talata ay 9, sapagkat nakikilala ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y mayaman, gayon man siya'y nagpakahirap alang-alang sa inyo upang kayo sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman. Diba? Napakalaking pagmamahal nito ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa atin. Hindi lamang maging mayaman dito sa lupa, kundi maging mayaman sa isang imahe o alaala na maaaring maipakita natin sa ibang tao. Isipin nyo sa dami ng tao na pinili upang ikaw ay maglingkod para sa kanya. Ikaw yung pinili niya. Tayo yung pinili niya para makapaglingkod. Na kung saan isang hari, isang Diyos, na tayo po ay binigyan ng oportunidad na maglingkod sa Kanya,
Napakalaking pribilehiyo na po yun mga kapatid dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay may-ari ng lahat ng mga bagay. So kung tayo po ay binigyan ng pagkakataon na maging lingkod niya, ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay, mayaman siya, ibig sabihin tayo po mga kapatid, na kahit tayo po ay sa tingin ng mundo ay mahirap lamang, alam po natin na tayo po ay mayaman dahil mayaman ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga po, ang pinakamagandang halimbawa ng pagbibigay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Makikita natin na siya ay mayaman sa kalangitan. Siya po ay Diyos. Diba? Yan na po yung pinaka-best example natin. Pero pinili niyang maging mahirap para tayo magkaroon ng kaligtasan. So ganun din po ba ang ating pong puso sa ibang tao na hindi pa nakakapakarinig ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sabi nga, kung si Jesus mismo ay nagbigay ng kanyang buhay, hindi ba't nararapat na ibigay din natin ang ating puso, resources, at buhay para lamang sa ating Panginoong Diyos? Diba? Isipin nyo, araw-araw tayong binibigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Bakit pa natin ipagpapaliban mga kapatid? Na sabihin natin, ay saka na lang pagka nabuo ko na yung para sa mga minamahal ko, na ipapamana ko sa kanila. Tapos, saka na yung sa church o saka na sa gawain ng Panginoong Diyos, saka na sa iyo, Panginoong Diyos. Total, mayaman ka naman eh. Total, mga kapatid, yung mga ganong kaisipan po ay pinapakita lang po natin na wala pong pagbabago sa ating pong mga buhay bilang kanya pong katiwala. Pangalawa, ang pinakahigit sa lahat mga kapatid is living benevolence than dying legacies. Makikita po natin, sabi ni Ellen G. White, nais ng Panginoon ng kamatayan ng kanyang mga lingkod ay ituring na isang pagkawala. Kaya nga po, isipin po lagi natin, kapag tayo ba ay nawala sa mundong ito, ay maituturing ba tayong isang pagkawala? O isang kasiyahan na ikaw ay nawala? Yan po ba? So meron po ba, naiisip niyo po ba yon mga kapatid? O minsan ba naiisip po natin na yung atin pong pagkawala ay isang inspirasyon o expiration? Di ba? So dahil sa mabuting impluensya na kanilang naibahagi at sa maraming kusang loob na mga handog na kanilang ibinigay upang mapunan ang kabang yaman ng Diyos. Ayan. Yan po yung pinaka dapat po nating maiwan sa atin pong kamatayan. Nakikita po natin na dahil tayo po ay gumagawa ng mabuti, yung ating pong impluensya ay talagang napakabuti at naibabahagi sa kanila. At sa pamamagitan ng ating pong paglilingkod, dahil sa maraming kusang loob na mga paghandog natin na ibinibigay, ay yun po yung maiiwan sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, maging sa ating po mga minamahal o pamilya sa buhay, na ating po nagawa nung tayo po ay nabubuhay pa. Yun po talaga yung pinakamagandang pamana. No, hindi po yung pamana ng kayamanan na ipinakita natin, sobrang yaman nga natin, pero nung tayo naman ay nabubuhay, ang damot natin, hindi man lang tayo gumawa para sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga dito, ang pamanang patay ay isang nakakaawang kapalit ng buhay na pagbibigay. No, parang sinayang natin yung oportunidad na yung buhay ng pagbibigay. Kaya nga po dito, yung sa akin pong church planting site, this coming Sunday magkakaroon po ng groundbreaking na magpapagawa po ng church building, na talagang itong mga lingkod na nagbigay ng lupa ay sinasabi nila na, Pastor, binigay namin to dahil alam namin na kahit mawala na kami dito ay maraming mga tao ang makikinabang sa lugar na ito. So makikita po natin na talagang ibinigay nila yon, hindi nila yon ipinamana. Actually may mga anak po sila na pwede naman nilang ibigay para sabihin nating balang araw ay meron silang maipamana sa kanilang anak, pero hindi po nila ginawa yon. Talagang ibinigay po nila yon dahil alam po nila na ito po ay talagang hindi lamang pamana sa kanyang mga anak na kanila pong ginawa, kundi pamana rin sa lahat ng tao na narito po sa aking church planting site na makikinabang sa ating pong iglesia at makakapakinig ng maraming kabutihan at salita ng ating Panginoong Diyos, especially ng kaligtasan ng ating Panginoong Sus para sa kanila. So yun po dapat yung ating po maging puso, na kahit milyon yung maibigay po natin,
ay alam natin na ibinigay natin yun dahil alam natin maraming mga kaluluwa na mailalapit sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya po ang mga lingkod ng Diyos ay dapat gumawa ng kanilang kalooban araw-araw sa pamamagitan ng mabubuting gawa at malayang pagbibigay sa Diyos. Ayan, napakaganda po ng sinabi dito ni Ellen G. White na dapat tayo mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ay gumawa ng ating pong kalooban ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw sa pamamagitan ng mabubuting gawa at malalayang pagbibigay sa ating Panginoong Diyos. So it's not all about the money. It's not all about sa binibigay po natin. It's all about us. Kung anong klaseng tao tayo, no, habang tayo po ay nabubuhay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi nga sa isang verse ay talagang we are all accountable habang tayo po ay nandito sa mundong ito dahil itinakda tayo na sa tinatawag na kamatayan. At pagtapos ng kamatayan, ano na po? Paghatol. Ano po yung hatol na kumbaga naitala para sa atin, no? Ano yung mga nakalagay sa ating sa Book of Remembrance na ating po nagawa para sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Sabi nga sa Kawikaan kapitulo 3 ang talata 9, parangalan mo ako o mo ang Panginoon ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. So malinaw po dito mga kapatid na yung atin pong mga tinatangkilik, yung atin pong mga possession, mga kayamanan, ay ito po ay talagang pwede nating maging paraan upang magbigay parangal sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya po hindi dahil sa kailangan ng Diyos ang ating kayamanan o yung ating pong mga unang bunga ng lahat ng ating ani, kundi sa pamamagitan ng ating kayamanan, ng ating mga ani, ay naipapakita natin sa ating Panginoong Diyos kung anong klaseng tao tayo mga kapatid. Kung nakapagbigay ba tayo ng kaluwalhatian sa Kanya, parangal sa Kanya, sa ating buhay na meron tayo ngayon sa oras na ito. Ano po? Yan po yung dapat po nating itatak sa ating pong isipan. Kaya po ang pagbibigay ay hindi dapat panghuli, kundi unang priority mga kapatid. Dahil maraming tao ang inuuna muna ang sarili, tapos kung may sobra, saka na lang nagbibigay sa Diyos. Yan po yung mahirap mga kapatid, na nagbibigay tayo kapag may sobra. Ano ba, kumbaga hindi natin kayang gawin yung ginawa ng isa sa mga naglagay ng pabango sa paanan ng ating Panginoong Yesus, na sinabi nga ng mga nakakita na halos napakaraming panahon na pagtatrabahuhan ko yung halaga ng pabango na inilagay mo, tapos inilagay mo lang sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Mayroon po ba tayo ng ganong puso na kumbaga ito'y pinaghirapan mo ng maraming panahon pero kaya mong ibigay sa ating Panginoong Diyos dahil alam mo sa sarili mo na ito'y karapat-dapat para sa Kanya. So sa tingin po ba natin na yung binibigay po natin ay karapat-dapat na sa lahat ng nagawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin? Kung tutuusin mga kapatid, hindi po natin kayang pantayan ng ating pong binibigay yung nagagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin sa araw-araw. Pero hindi na nga natin kayang pantayan ng lahat ng kayamanan. Kahit nga bigay mo lahat ng kayamanan ng buong mundo, hindi mo mapapantayan yung nagawa ng ating Panginoong Diyos. Tapos ngayon, ibibigay mo talagang lang, kung kailan sobra lang o parang napakaliit lang, no? So parang kung titignan po natin in reality, parang insulto ito sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Although naiintindihan naman ng ating Panginoong Diyos kung ano po ang kalagayan natin, pero makikita po natin, naalam ng Diyos kung ano yung kalagayan mo. No, hindi po natin pwedeng dayain ng ating Panginoong Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos kung anong kalagayan ng atin pong kayamanan. Ano po? Kaya sabi dito, ipinapasa na lang nila sa kanilang will, no, yung pamana kapag patay na. Ayan. Kaya po sinasabi po dito ni Ellen G. White, ngunit sabi ni Ellen G. White, ang mga pamanang patay ay isang nakakaawang kapalit ng buhay na pagbibigay. So hindi ko po yan sinabi mga kapatid, kundi sinabi po yan ng lingkod ng ating Panginoong Diyos, na wag nating gayahin yung mga tao dito sa mundo na talagang yung iba nagiging sakim pa, no, para dahil iniisip nila this is for my family in the future or my generation, parang tinatawag na generational wealth, ano. Kaya yung iba talagang gumagawa ng kasamaan. Yun po yung dapat hindi magkaroon tayo habang tayo po ay nabubuhay. Wag nating gayahin yung especially yung trending ngayon na talagang sobrang yaman. Hindi natin alam kung ano yung gusto nilang mangyayari sa kanila pong mga buhay. Pangatlo, at panghuli,
pananagutan sa ating pagkatiwala. Sabi nga ni Ellen G. White, ang lahat ay dapat maging mayaman sa mabubuting gawa sa buhay na ito. Yan po yung dapat tayong maging mayaman. Kung nais nilang makamtan ang hinaharap, ang walang hanggang buhay, kapag dumating ang paghuhukom at nabuksan ang mga aklat, bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang mga gawa. Yan po yung malinaw na sinabi po ni Ellen G. White. Na dapat po, habang tayo po ay nabubuhay, yung mga mabubuting gawa dapat mayaman tayo. Hindi yung mga iniipon natin sa ating po mga ATM. Ano po? Dahil sabi nga kung mayaman ka sa mata ng mundo, hindi ka mayaman sa harapan ng Diyos. Hindi ka mayaman sa mata ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo mayaman, mga kapatid. Kundi nagiging mayaman tayo dahil po sa ating po mga mabubuting gawa, sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Kaya po kung nais po natin, nating makamtan ang hinaharap, ang walang hanggang buhay, dapat maging mayaman po tayo sa mabubuting gawa. Kaya kapag dumating ang paghuhukom at nabuksan ang mga aklat, ay bawat isa sa atin ay tatanggap ng gantimpala ayon sa ating po mga gawa. So maraming pangalan ang nakatala sa aklat ng iglesia. Makikita natin na sa ACMS maraming nakatala na mga miyembro. Ngunit sa aklat ng langit ay may nakatalang pagnanakaw laban sa kanila. Parang hirap na ito, mga kapatid. Medyo nakakatakot to dahil marami tayong nakatalang pangalan, mga nabinyagan sa ating iglesia, pero sa aklat ng langit ay may nakatalang pagnanakaw laban sa kanila. Nawa yung nakasulat po sa ating mga kapatid, hindi po nakatalang pagnanakaw, kundi nakatalang paggawa ng mabuti. Sabi nga dito, at maliban kung sila'y magsisisi at gumawa para sa Panginoon ng may dalisay na pagbibigay, tiyak na makikibahagi sila sa kapalaran ng di tapat na katiwala. So kailangan po, kung gusto po natin, ito po yung pananagutan natin bilang katiwala. Kung alam natin sa sarili natin, kahit hindi alam ng mga kapatid, hindi alam ng ibang tao yung ginagawa po natin ngayon, alam ng ating Panginoong Diyos dahil lahat po yan nakatala. Nanawa kung halimbawa ay tayo po ay may nakatalang pagnanakaw laban sa ating Panginoong Diyos, ay sabi nga ay magsisi tayo at gumawa para sa ating Panginoong Diyos na may dalisay. Ibig sabihin talagang pure na pagbibigay. Na iniisip mo na, Panginoon, marami akong pagkukulang sa iyo. Katulad na lang ni Zacchaeus, na nung nakilala niya ang ating Panginoong Diyos, talagang alam niya sa sarili niya may ginawa siyang kasamaan. Sabi nga niya, kung meron akong niloko, bibigyan ko pa siya ng mas sigit pa doon. Kaya po, kung meron man tayong mga nagawa na hindi maganda sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kahit hindi alam ng tao, kailangan po tayo na magkaroon ng pagsisisi. Dahil kung hindi po natin gagawin yun, mga kapatid, sabi nga dito, tiyak na makikibahagi tayo sa kapalaran ng di tapat na katiwala. Sa tingin mo po ba, mga kapatid, na meron pong hindi tapat na katiwala sa langit na bayan? Merong hindi tapat na katiwala na iiyak sasalubungin ng ating Panginoong Hesus? Wala, mga kapatid. Dahil alam natin sa ating sarili na yung mga sasalubong sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay mga tapat na katiwala ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po ang ganda po ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Kaya nga po sa panghuling verse ay sabi sa Romans chapter 14 verse 12. Yan, sabi nga po dito sa Romans chapter 14 verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit tungkol sa kanyang sarili sa Diyos. Ano po? Kaya po ang ating pong pagbibigay o paggawa ng mabuti habang tayo po ay nabubuhay, hindi po siya impulsive, impulsive na kung saan ay kapag trip lang natin, doon lang tayo magbibigay. Pag wala tayo sa mood, di tayo magbibigay. Kundi ang paggawa po natin ng kabutihan o yung buhay po natin ay pinapamuhay sa mundong ito, mga kapatid, dapat po ito po ay planado. At minsan sinasabi pa natin na sa will na being of sound mind. Sabi nga ni Ellen G. White, na ibig sabihin, conscious decision. Conscious decision yung ginagawa po natin na huwag ibigay sa Diyos habang buhay. Pero makikita natin na darating ang araw ng paghuhukom kung saan ang lahat ng ating po mga gawa ay ilalagay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po yun po yung pakaisipin po natin. Ano po? Yan po yung pakaisipin natin. Dapat yung pagbibigay po natin, hindi siya impulsive. Hindi po yung spontaneous, kundi ito po talaga ay planado, consistent,
at talagang inilalagay po natin siya sa ating pong puso at isipan. Ito ay para sa ating Panginoong Diyos, walang sino man. Maging kahit siguro magagalit ka sa taong gagalaw nung ibinigay mo para sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, makikita po natin na sabi nga dito na sa ating pong panghuling pananalita, ang tunay na pamana ay hindi ang perang may iwan natin, kundi ang buhay na paglilingkod. Ano po? Kundi ang buhay na paglilingkod at pagbibigay habang tayo ay buhay pa. Kaya pong tanong sa atin, ano ang mas pipiliin natin? Living benevolence or dying legacy? Ano po? Kaya po sa Mateo Kapitulo 6, ang talata ay 20, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira ang insekto o kalawang at dooy hindi nakakakanakaw ang mga magnanakaw. Kaya po sa panghuli, habang may hininga pa tayo, gawin nating araw-araw na living will. Ano po? Living pamana or buhay na pamana, hindi pamanang patay. Kundi buhay na pamana ang ating po mga ginagawa na handog at paglilingkod para sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi sa lupa, kundi sa langit. Yun lamang po at nawa ang pagpapalang ito ng ating Panginoong Diyos ay talagang atin pong maisa puso at isipan. Maraming salamat po, Pastor John Moral. Amen. Amen. Thank you, Pastor Jerome, sa stewardship. Sabi nga ni Pastor Jerry, very striking to me. Many names are involved in the book that have robbery recorded against them in the ledger of heaven. And unless they repent and work for the Master with disinterested benevolence, they will certainly share the doom of unfaithful steward. Kaya bilang mga spiritual leaders, isa ito sa mga malasakit natin at binabaka. Akayin sa katapatan sa Panginoon ng mga kapatid na naitala sa talaan ng iglesia. Hindi nasisiyahan ng Diyos na may nakatala doon na magnanakaw sa Kanya. Nakita nyo na po ba ang church profile na katulad nito? 110 sa church record, 60 ang regular attending members, 23 using envelopes. Paano ito titignan ng isang spiritual leader? Ilang simbahan sa ating mahal na CLPM ang may katulad na ganitong kalagayan? Pag malasakitan po natin ito, let us continue to invite our people to trust God as Creator, Provider, Sustainer by giving regularly and systematically to the local and global mission fund. Mga kapatid, ito ay sama-sama nating dalangin ang ating kalagayan at ating pong individual na kalagayan sa spiritual. Anyone? Mag-reflect po? So yan. Sir Jan. Sige po, sir. Thank you. Salamat kay Pastor Jerome sa paghimay ng atin pong reading ngayon, mga kapatid, na may pinamagatang living benevolence or dying legacies, mga kapatid. So, ito po yung palagi ko pong binabanggit sa atin pong mga tagapagturo ng stewardship, mga kapatid. Ang isa sa aking ginagawa sa stewardship, mga kapatid, ay paramihin ang mga local church leaders na pukusan ang pagtuturo ng principle of stewardship sa local church. Why? Because of this principle, mga kapatid, na marami ang nakatala. Many are names on the church book, mga kapatid. So, akon po yan. Kaya sabi ko po sa inyo nakarang araw, ako meron pa akong actual data sa kalagayan ng ating buong CLPM. So, kaya ako lagi ko po sinasabi, mga kapatid, ang pagtuturo ng stewardship ay isang pagmamalasakit. Pagmalasakitan po natin ang atin pong mga kapatid na turuan sila. Kaya kapag tayo po ay nagtuturo ng principle of stewardship, ang stewardship, mga kapatid, ang tinuturo po dyan ay hindi po yung pera. Ang tinuturo po dyan ay makilala ng lubusan si Jesus na siyang unang nagbigay at unang nagtapat. Ang tinuturo po dyan ay ang faithfulness, mga kapatid. Dito po sa lesson po natin ngayon, nandito po ang principle of responsibility, principle of ownership,
principle of accountability. So nandyan po yan mga kapatid. Nandyan din po yung principle of investment. Yung pag-iimpok, hindi sa lupa, kundi ang ating pag-iimpok ay doon sa langit mga kapatid. Kaya ako, matapos ko pong kausapin ang mga stewardship leader, ang mga elder, ang mga treasurer, yan po ang tinarget po natin ngayon 2025. At ganoon din yung mga residency na maging halimbawa po tayo ng pagtatapat. Kapag tayo ay nagturo mga kapatid, ay talagang ang mga maraming pangalan sa aklat ng iglesia ay mula sa hindi pagtatapat ay matutunan nila ang magtapat. Mula sa hindi pagbibigay ay matutunan ang pagbibigay. Kasi living benevolence, Pastor Jan, ang living benevolence ay nagsisimula ngayon, hindi yung bago ka mamatay. Kung ang living benevolence ay sa panahong nakilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, bilang iyong kaibigan. Kaya sabi dito, their best friend is Jesus. Kapag ang tao ay nakilala si Jesus bilang kanyang kaibigang Panginoon, personal na tagapagligtas, doon pa lamang mga kapatid ay sisimulan na niyang mabuhay ng may kabutihan at may pagtatapat mga kapatid. Kaya sabi dito, Pastor Jan, sabi dito, meron pong nakaspa dito sa akin mga kapatid. We must all be rich in good works in this life if we would secure the future immortal life. So, ganun mga kapatid. So, tayo po ay maliligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi po dahil nagbigay kayo ng ikapo. Hindi po dahil nag-COP kayo. Maliligtas tayo dahil sa biyaya ng ating Panginoon kay Kristo lamang. Pero dahil naranasan mo ang biyaya ng Diyos, naranasan mo ang pag-ibig ni Kristo, ikaw ay tumutugon sa kanyang pag-ibig, tumutugon ka sa iyong pagtatapat. And God will give a reward to those who are faithfully, sa mga taong nagtatapat na sumusunod sa ating Panginoon. So, yun mga kapatid, so, ang secure ng future eternal life, if we would secure the future immortal life mga kapatid, is giving first ourselves to God mga kapatid. So yun lang, yun po yung mga prinsipyo po natin ngayong umaga. So ipagkaloob natin sa iba, Pastor Jan, ang pagkakataon. Sa mga humihingi po ng video, yung maganda po yung video kanina, yung offertory video kanina, ay po-forward po natin, endingin po natin kay Brother Melvin yung pong offering video, po-forward po natin mamaya. Salamat po mga kapatid. Sige, bigyan po natin sa pagkakataon ng ibang reflection. Sige po. So Joey, John, you are being recognized po. Gusto ko lang mag-reflect sa ating nag-aaralan. So makikita po natin binibigyan ng paghahambing yung dalawang paghahambing sa ating pong aralin ngayon, yung living benevolence at dying legacy. So para sa akin, ano ba ang benefits na pwede nating makuha sa prinsipyong living benevolence? Okay. Una, kung ating pong titingnan mga minamahal na mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay habang tayo ay buhay, isang mas mainam na pamamaraan. Sabi nga sa Testimonies for the Church, sabi ni Ellen G. White, mas ligtas ang magbigay ng ating mga ari-arian para sa gawain ng Diyos habang tayo'y nabubuhay kaysa hintayin pang ipamana pagkatapos ng kamatayan. So mas mainam ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Yun yung unang prinsipyo ng benepisyo ng living benevolence. Ikalawa, may kaligayahan sa pagkakaloob. At alam natin mga kapatid, ang nagkakaloob habang nabubuhay ay nagiging kasangkapan ng pagpapala. Ikita niya ang
bunga ng kanyang kaloob at nadarama niya ang kagalakan ng paglilingkod. Yan yung maaari nating maranasan kapag tayo ay nagbibigay habang tayo ay nabubuhay. Ikatlong prinsipyo na maaari nating makuha, tayo ay nakakatulong agad sa gawain ng Diyos. Hindi nakakadlangan ang misyon ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin dahil ang yaman ay agad na nagagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at maging sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kaya nga nakakatulong agad ito sa misyon ng ating Panginoon. Doon sa nagbibigay, habang siya nabubuhay, ay nararanasan niya na siya ay tumitibay sa pananampalataya. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng tibay ng ating pananampalataya kapag tayo ay nagbibigay habang tayo ay nabubuhay. Ang buhay na pagbibigay ay alalahanin natin mga kapatid, tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos at pagsuko ng ating pag-ibig sa yaman. No? So yun yung ilan sa mga benepisyo sa pagkakaloob habang tayo po ay nabubuhay, pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Kaya lang hindi natin maiiwasan na mayroon din mga panganib para doon sa pamana pagkatapos ng kamatayan. May panganib na una, hindi kasi makakarating yung pera sa layunin ng Diyos o kaya yung pagkakaloob sa layunin ng Diyos. Pansinin po ninyo yung binasa sa Councils on the Stewardship. Ang sabi doon, maraming mana na inilaan para sa gawain ng Diyos ang napunta sa mga kamay ng mga taong hindi makadiyos dahil sa pagpapaliban. Mayroon panganib po sa pagpapaliban ng ating pong pagbibigay sa gawain ng Diyos. At hindi rin ito nagagamit. Ang nagbibigay ay hindi nakakaranas ng kagalakan o nagpapaalala sa kanyang inambag dahil ibinigay lamang matapos ang kamatayan. So, ilan yan sa mga prinsipyo, mga minamahal na mga kapatid. Maaring ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa taong nabubuhay kapag siya ay namatay, after ng kanyang kamatayan ay papamana pa lamang, hindi natin alam, maaari itong mawala. Mawala ito bago sana gamitin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga mahirap yun mga kapatid. Habang tayo nabubuhay, pagkaloob na natin yung ating salapi para sa gawain ng Panginoon. Mas ligtas iyon kaysa doon sa after death. Nag-iwan tayo ng ligasiya pagkatapos ng ating kamatayan. Mas mainam na tayo ay mabuhay. Buhay na nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Happy God First Morning, Pastor Jan. Thank you so much, Pastor Joey. Sabi po ni Pastor Jerry, pinapayuhan tayo ni Sister White na gumawa tayo ng will every day. How is it possible? In good works and liberal offerings to God, insult to Him by giving Him mere pittance at death. COP for Christ, 10% or more. I am missional. I give to move forward for God's mission locally and globally. Sabi po ni Father Erila, napakagandang mensahe para sa ating lahat mga kapatid. Habang tayo ay buhay pa, ibigay na po natin lahat sa Panginoon ng may katapatan ang ating paglilingkod. Una ay puso, then second na lang ang piso. Happy God First Morning po sa ating lahat. So, maraming salamat po mga kapatid. Just to concise. Sige, Father Melvin. Yan, sige po. Sige lang ako konti. Maganda yung ating lesson ngayon. Kaya lang gusto kong sabihin na paano ba to? Meron kasi sa ating mga kapatid na iniisip exempted sila. Bakit? Maliit lang naman yung kita ko, kulang pa nga sa amin. Iba naman ay nag-aaral pa naman ako, wala pa akong trabaho. Iba naman ay ang iniisip ay
kapag ako ay nagbigay ng tapat ng 10% at 10% offering, hindi na kami kakain. Ganyan ano. Sa mga kapatid ko, ang hamon na ito ni Ellen White, hindi galing sa kanyang bibig, para sa atin to. Para tayo ay mabago yung ating karakter, mawala yung ating selfishness and pride, po. Kung hindi tayo magpa-practice habang maliit pa lang yung ating tinatangkilik na kayamanan pinansyal, ay hindi po tayo matututo, mga kapatid. Practicein na natin, mga kapatid ko, Practicein na natin maging tapat sa maliit. Sapagkat hindi tayo magiging tapat sa malaki kung sa maliit hindi tayo magiging tapat, mga kapatid, So yan, huwag nating isipin na exempted tayo dyan dahil tayo dukha. Exempted tayo dyan dahil tayo estudyante, tayo nag-aaral pa, hindi pa tayo nagtatrabaho. So hindi po, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay pantay-pantay para sa lahat, po. So gusto ng Diyos na mabago yung ating karakter. Lahat tayo, lahat tayo. So huwag natin gawing dahilan yung ating, sabi nga ni Pastor Nelson doon sa phase 2, yung mga palusot, Huwag nating isabuhay yung mga palusot na yan para hindi tayo makapagbigay. Yan ay mga binulong sa atin ni Satan, Huwag nating pakinggan yan sapagkat yan ay mag-hold back ng ating faithfulness, mga kapatid. Yun lang po, Pastor Jan. Salamat po. Thank you, Father Melvin, sa short reflection, mga kapatid. Sabi ni Pastor Joey, kung ang isang tao ay nagdamot habang nabubuhay, tapos ay mag-iiwan lamang ng pamana pagkatapos mamatay, hindi ito ganap na saksi ng kanyang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pong stewardship, reading at reflection, let us always remember that while we may have not full control how we are remembered, but again, we have complete control over how we live. Because the most profound and lasting legacy na atin pong maiiwan sa mundong ito is that how we live, not just left, mga kapatid ko. So, sana as stewards of Christ, tandaan to natin, let us live a life full of legacy of love, compassion, and human connection, mga kapatid ko. I think si Pastor Jerry, meron pa kong sabihin bago tayo dadako sa ating prayer. Yes, Pastor John, gusto ko po kayong pasalamatan lahat, mga kapatid. Sa punto pong ito ay hawak-hawak ko po ang Tagalog na aking Councils on Stewardship at binibilang ko po yung pahina, 20 pages na lang po. 20 pages na lang po ang ating reading, mga kapatid. Ay natapos na po natin itong Councils on Stewardship. At sa missional evening naman ay natapos na po natin ang Christian service. Ay nakatutuwa, mga kapatid, na sa loob lamang po ng kulang-kulang 1 taon ng ating daily spiritual empowerment ay nabasa natin ito at ako po'y naniniwala na hindi lang ito basta natin nabasa, hindi lang basta narinig, kundi unti-unti na po nating maisabuhay ang mga prinsipyo na nabasa natin dito. Mga kapatid, ito po ay seryosong tagubili ng Panginoon sa atin. Inaanyayahan ko po kayong lahat ng ating natutunan dito ay ibahagi at isakabuhayan. Akayin ang ating mga kapwa kapatid sa iglesia na maglagak ng tiwala sa Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin. Mga kapatid, hindi ho masama na pagkatapos ng reading nito ng Councils on Stewardship, ito pa rin ang babasahin natin pagkatapos nitong lahat. Uulit-ulitin po natin ito para hindi natin makalimutan ang mga golden principles na isa sa kabuhayan natin bago dumating si Jesus Christ na ating Panginoon sa second coming. Thank you po. God bless. Thank you so much, Pastor Jerry, sa isang paalala sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako po sa atin pong silent prayer, and then atin pong Acts prayer. Pangunahan po tayo ni Brother Charles Sakdalan sa atin pong adoration and confession. And then our Thanksgiving ay usapan natin si Pastor Ramil Mendoza.
Siya po yung manguna sa ating thanksgiving and supplication. Again, adoration confession po si Brother Charles Dalan, thanksgiving and supplication Pastor Romil Mendoza. Tabi dadako sa atin pong Amen mga kapatid. Ayan po ang ating lesson. Napakagandang lesson. At maraming humingi ng God First video. At maganda kasi piniplay yun sa Divine. At share ko sa kanila yung link. Yan, mga kapatid, 20 pages na lang yung counsels on stewardship. Kamusta po tayo? Tayo ba'y natuto? Tayo ba'y nabago yung ating puso? O umiral ba yung ating pagdadamot pa rin? O pagiging matigas ang ulo? O tayo ay handa na isuko yung ating sarili sa Panginoon? Mga kapatid, yan ang gusto ko i-din, isuko ang ating sarili sa Panginoon, mga kapatid. Walang ibang way kung bakit ka naging Adventist, tinanggap mo si Jesus bilang personal tagapagligtas. Aba mga kapatid, kung marapat lamang na isabuhay natin si Jesus, Wala nang ibang way, isabuhay si Jesus sa ating buhay, sa ating puso. So, napakaraming chat, napakaraming comment, na binababasa ko yung mga chat nyo kanina, So, alam ko nababasa din natin lahat yung mga nakatutok sa chat box. So, yun nga, gusto ko kaninang, ang gusto kong i-diin kanina sa ako'y nag-reflect na marami kasi sa atin, hindi yan mawawalan, dito lang sa discipleship, maaaring meron kakaunti tayo, 21 tayo dito, Doon pa kaya sa Zoom na nasa 90 plus, yata kanina, meron pa sa Facebook Live, meron tsak na nakakaisip ng ang iniisip ay exempted sila dahil maliit lang kita, dukha, nag-aaral, hindi pa estudyante mga kapatid. Hindi exempted sa kaligtasan yung mga dukha. Hindi rin exempted sa papuntang langit. Walang free pass. Ayan, wala kang free, although may free ticket tayo, pero hindi ka exempted sa checkpoint. Yan, walang exempted sa checkpoint. Ganun yun, pag pupunta ka ng ibang, lasakay ka ng aeroplano, dala mo ticket mo, may checkpoint lahat. I-check yung baggage mo, i-check yung katawan, kung meron kang bahong patalim o kung ano man, nakatagong kargamento sa katawan, i-check Yan ang papuntang langit mga kapatid, may checkpoint. At di mo pwede sabihin sa Diyos, no, Diyos Ama, sorry po, oh Lord. Kala ko exempted ako kasi dukha kami. Wala kami halos pera, kaya hindi kami nagtapat ng tithes, hindi kami nakapagbigay ng offering. Ganun din ba sabihin ng mga bata, sorry po, kasi estudyante pa kami, kala namin exempted kami, wala pa kami sweldo. Hindi mag-practice tayo ng pagbibigay. Maaring kaya yung mga magulang responsible sa mga anak, mga kapatid. Kasi paano matututo yung bata kung hindi tuturuan ng magulang? Kaya mga kapatid ko, sa mga magulang na hindi matanggap ang pagiging tapat na katiwala, hindi lamang yung sarili nyo ang inyong inire-risk mga kapatid, pati yung buhay ng mga anak ninyo na dapat natututo sila ay nai-risk nyo din kasi paano silang matuto? Mas masakit niya matuto sila sa iba, sila yung magturo sa inyo, pero pwede mangyari yun, natuto sa iba. At maaaring gabay ng Holy Spirit yun, natuto sila sa iba at turuan kayo, pero dapat kayo manguna, di ba? So ayan, nawa itong hamon sa atin umaga na ito ay hindi maging pabigat sa katawan at sa isip, bagkos maging challenge na mas lalo magtumibay ang bawat isa sa atin sa pananampalataya. Tayo manalangin mga kapatid. 30 seconds silent prayer, natutuloy ko po. Tanong lang po, pwede po ba o paano po ba pagpapatawad sa hindi humihingi ng tawad o di naman niya naaamin ang kasalanan niya o pagkakamali? Ang aking sagot po dyan ay ganito, Nanay Nerissa. Patatawarin mo yung taong hindi humihingi ng tawad. Kahit ang Diyos nga, paano kang patatawarin kung hindi ka humingi ng tawad, Pero pagka ikaw sa sarili natin ay hindi naman na tayo galit sa kanya, kahit di pa siya humingi ng tawad, okay na. Tayo na magpakumbaba, Tayo na magpakumbaba. Parang hindi naman sa, kung ayaw sa atin makipag-usap, hindi na tayo magagawa doon. Wala tayong magagawa doon, pero hindi tayo tiyatanim ng galit sa kanya,
At anytime na lalapit siya sa atin, kahit hindi pa siya may ng tawad, bigyan natin ng tulong kung ano man ang kanyang kailangan. Ano? Anything na may tutulong natin, yan ang tunay na pagpapatawad. Yung wala ka ng hate sa kanya kahit kaunti. Handa kang tumulong sa kanya anytime na humingi siya ng tulong. Ano? Anytime, ganyan. Ano? Pero kung hindi kayo malamang yung kanya kasi pride, no? Yung pride yun. Adi panalangin natin siya siyempre, no? Kasama mo sa personal prayer na ni Risa na bagaman hindi niya kaya yung manghingi ng tawad, ay pinatatawad mo siya sa pangalan ng Panginoon. Ikaw ay nangako na siya ay wala ka nang tinatagong sa mga ng loob sa kanya. Yun, maganda yun, ano? Maganda yun, ano? Kasi hindi nga siya makipag-communicate siya dahil yung kanyang pride ay napakataas. Ay ayaw niyang bitawan. Siya ay magdadala nun, ano? Siya ay magdadala nun. Masakit na sa katotohanan na yung tao na yun ay mapapahamak kapag gano'n, ano po. So yan mga kapatid, yan ang aking opinion at sariling experience na dapat ay ating huwag tayong magtatanim ng galit sa kapwa. Gawa nangyayari yan, ano? Nagkaroon ng tampuhan, di pagkakaunawaan, hindi nagpansinan. Yung pagkapares di nagpansinan, ibig sabihin niya pares may pride. Pero pag yung isa ay okay naman na sa kanya, napatawad niya, minsan pinapansin niya, ayaw siyang pansinin. Ngayon, pinapansin niya siya, ayaw kayo pansinin na sa kanya yun, di ba? So kung ayaw niya talaga makipag-usap, wala naman kayo magagawa, magpilit niyo ba siya? Hindi, di ba? So ayan, manalangin muna tayo. Let's pray po. 30 seconds silent prayer and I will continue po. Let us pray. Manalangin. Ang amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga na ito, labis ang aming papuri at pasalamat sa iyo sa napakagandang lesson na aming napakinggan. Ngunit una sa lahat, salamat at kami inyong tinawag sa umaga na ito mula sa aming higaan patungo sa panibagong lakas sa umaga na ito at invitasyon sa pagpakonek sa inyo sa pamamagitan ng live devotional na ito. Tunay na ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin ay pantay-pantay. Ngunit ang aming paminsan-minsan ang aming pagiging madamot at makasarili ay nangihibabaw sa amin, o dakilang Diyos. Maaari po ba, o dakilang Diyos, sa mga sandali na ito, kung mayroon man sa amin dito sa discipleship ministry na nakakonek sa live, na ang puso ay hindi pa rin nababago, dahil sa mga panlilinlang ni Satan ng mga kadahilanan na kami ay mahirap lamang, kami ay walang-wala, kami ay dukha. Maaari po ba palitan nyo ito ng pusong mapagmahal, mapagbigay, at mapagpanampalataya sa inyo, dakilang Diyos. Salamat sa patuloy na patnubay at gabay sa bawat umaga na aming natutunan sa Councils on Stewardship, sa Bible reading, gandin sa Lest We Forget, na kung saan kami ay napalapit po sa inyo. Hinihiling po namin na huwag nyo kami hayaang matangay ni Satan, malakas man lang aming kalaban na kami dinadaya sa araw-araw ng aming buhay. At kami ang aming piliin sa bawat sandali na kami mamimili. O dakilang Diyos, sa sandali na ito, dalangin namin ang bawat isa na kasama namin na nalangin. May mga personal prayer request po kami, o dakilang Diyos. Sa maaaring ito ay aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman, o maaaring kami rin mismo may mga sakit sa mga sandali na ito, sapagkat ang panahon ay sadyang mapaglaro, mainit at maulan, at maraming nagkakasakit sa mga sandali na ito. Sama-sama naming nilalapit sa inyo may mga karamdaman,
Ipuon niyo po kami na inyong mapagpagaling na kamay. Gayon din ang mga espiritual na kalagayan o dakilang Diyos, lalong higit na aming dinadalangin sa inyo. Dalangin namin ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon. Ang sambahayan ni Ma'am Nora at ni Brother Leonard, gayon din ang sambahayan ni Sister Tess Flores, si Ate Mitch, Sister Dang de la Cruz, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na si Veronica at ang kanilang buong pamilya. Gayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia, ng kapatid na si Nikki Sotelo, at gayon din ang mga sambahayan ni Ma'am Jo Barrientos Montigo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, Sister Janet Katmaitan, si Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Canlas, ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera kasama ng kanyang mamahal sa buhay, gayon din ang kanyang pamilya sa Bukidnon. Ang sambahayan ni Ate Revy, ang buong San Leonardo Church, gayon din ang sambahayan Kuya Abner, ni Ma'am Femi, Ma'am Rachel, ng sponsor ng GAES, ang mga parents, pupils, teachers, and friends ay kasama namin sa panalangin. Gayon din ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, kasama na yung asawa niya na patuloy na nagpapagaling sa kanyang paningin, at yung kanyang anak na kukuha ng exam sa September 24 o dakilang Diyos. Maaari po ba ipagkalooban siya ng karunungan sa kanyang pag-review upang ang kanyang pag-exam ay maipasa niya at maabot niya ang kanyang pangarap. Kasama po kayo, dakilang Diyos, sa kanyang pangarap na siya makatulong sa inyong gawain. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Kung ano man ang aming mga pagkukulang ay aming hinihingi ng tawad sa mga sandali na ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po, ayan, salamat po sa mga prayer warriors. Ba't nag-blur yung aking camera? Ayan, di bali, okay lang. So, yan ang kala ko yung mata ko nag-blur yung camera pala, no? So, sumusuko na yata yung camera ko, no? Una po kasi pag nagpatawad ka, gumagaan ang pakiramdam mo. Praise the Lord. Totoo yan, ano? Pag nagpatawad ka, gagaan ang pakiramdam mo sa sarili mo, ay ikaw ay nakapagpatawad, ano? At nakita mo na yan ang gusto ng Panginoon, di ba? Kaya yan ang iyong ginawa. Praise the Lord. Di ba, malabo yung camera ko. Nakikita nyo naman ako. Nagkaroon ng error siguro habang ako'y nakapikit na langit. Sa lahat ng nag-response, salamat po sa inyo. Ang oras na sakto, alas 6 ng umaga. Patuloy yung pagbuhos ng ulan dito sa amin sa Gapan. Naway lahat ay ligtas. Ano po? Wala namang baha dito. Mataas yung Gapan. Ayan, ano? Streaming problem. Sabi dito, streaming problem. Anyway, okay lang. So yan, ano po, sa lahat ng nariyan pa ngayon, salamat po sa inyo. At salamat ng mga marami sa patuloy na kumunik. Lahat tayo nawa ay nagbago o nagbabago o magbabago. Ang ating pagiging makasarili ay kalimutan na natin, mga kapatid. Ano? Huwag ko nang hayang isa-isa ko yung mga pangalan nyo, mga kapatid. Lahat tayo rito ay may chance na magbago. At naniniwala ako yan ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo narito sa devotional na ito. Wala na ibang motibo ito kundi pagbabago. Yung isipin na bibigay nyo sa church, yung pera na yan o sa tao, yan ay sa Panginoon, sa kanyang gawain na po. Forget na yung mga lumang kaisipan na yan, mga panililang na Satan, hindi yan makatutulong sa atin, mga kapatid. Ayan, salamat po sa lahat. Si Sister Marites Bautista Curameng, si Sister Wilma Nerissa, Sister Teresita, si Ate Revy, Sister Dang de la Cruz, si Ate Mitch, at lahat, Sister Sweetie, at sa lahat naman sa background na ako may gumagawa habang nakikinig. Shout out sa inyo. Alam ko nandiyan kayo gumagayak sa pagpasok ng mga bata. Yan, tama po, Sister, magpakumbaba tayo anytime, sabi niya Ana ni Nerissa kay Sister Dang de la Cruz. Okay, hanggang dito na lang sa umaga na to, 6:02, bukas ulit. Si Gida sa mula nag-i-invite sa atin, mga kapatid. Ano? Sarap nakahiga sa tigaan eh. Ito lang, maganda, malamig eh. Pero mas masarap matuto dito. Anyway, kayo kasi kahit nakahiga dyan, okay lang, nakakapakinig kayo, no? Ako hindi pwede nakahiga, tapos naka-zoom. Nakaupo talaga ako dito sa camera ko, sa aking computer, no? So yan, God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. I answer yes, I will go. I see the need of people crying.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because